Wednesday. Yung 7th feast day. Ay, wala. 7th feast day. Walang sulat. Hindi siya. And continuation po yan ang 7th feast day of the Lord. Ang nag-ano niyan, si Moises at si Elijah, yung dalawang prophets na nagdala ng mensahe sa 144 Jews. 144,000 Jews. Hindi mo makikita, walang tinta. Tapos, yan. May outline ng true significance. Dapat sinabi mo para din. Wala eh. Dapat pala may sarili. So, yung una yung sa Passover, ito yung redemption. Na, sabi dito na si Christ yung Passover lamb was slain at Calvary for the sins of the world. So, Passover truly pertains to the death. So, ito yung pagkamatay ni Jesus, tapos the Lamb of God that takes away the sin of the world. So, yung taga-Romans daw ang pumatay sa kanya ng 14th day of April. Tapos sa Matthew 26:1-2, pakibukas na lang po. Kasi walang resita. Bibilisan ko na lang kasi konti lang yung oras eh. 26:1-2. Sabi niya, yung sa verse 1, at nangyari na nga nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, isinabi niya sa kanyang mga alagad. Sa verse 2, nalalaman nyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. So, yan yung sinabi yung pagkamatay ni Kristo, yung pinako siya sa krus. Pangalawa, yung unleavened bread na umano sa sanctification. Sa scriptures ng Leviticus 23:6, and on the 15th day of the same month is the feast of unleavened into the Lord. 7 days we must eat unleavened bread. Ito daw yung kakain sila ng unleavened bread. Ito daw po ay tumitipo sa burial of Jesus Christ. Jesus is pure and adulterated word which is over unleavened bread. Number 2 na ito eh. We commemorate and partake of His body. So ito daw yung kukunanin natin yung katawan ni Kristo na tinatawag natin komunyon o kaya Lord's Supper. Jesus was set apart. Ibig sabihin, iniwalay yung katawan ni Kristo. Tapos pangatlo yung first food sa resurrection naman ito. Of course, ito nung second day of the feast of unleavened bread. Tapos sa third day, on the third day, Jesus rose victoriously from the grave. Yung sabihin na buhay na mo si Kristo on the third day. Tapos itong the resurrection of the grain in the field, first born of the grain. Sa 1 Corinthians 15:20. 1 Corinthians 15:20-23. Ako na lang po ang magbabasa kasi konti lang yung oras. Babasahin ko na po. 1 Corinthians 15. Yan. Dadagwan si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga na nangatutulog sapagkat yamang sa pamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao dumadating ang pagkabuhay na muli sa mga patay. 23.
At 22, sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sa 23, dadapon ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Tapos ganun din po sa John 12:24. Ito na lang po babasahin. But si Jesus Christ po yung kaunahang resurrect sa mga patay. First, Jesus is the first resurrected from the dead. Pangapat yung weeks na origination. Ito ay nahal ng 50 days after the sheep was weighed as God told Moises. Yung weeks, ito na lang yung susulat ko kasi hindi ko masyadong mabasa. Yung weeks daw ay ay Shabbos. Di ko, yan. Tapos, ito yung, tinatawag din daw itong Pentecost. Pwede rin daw, Pentecost. Yan. Tapos, ito na yung symbolize na si Jesus ay giving us the gift of the Holy Spirit, which inaugurated to the new covenant church ages. Age lang pala. Yeah, the Spirit of Jesus came down. So, ang Spirit daw ni Jesus Christ ay bumaba para manahan sa mga believers. Nung 40 days sa Acts 1:3, hindi ko lang babasahin na sila yung 40 days. Wala pa rin. Sa Acts 1:3. Yes. Yan yung 40 days na ibinigay na instruction sa mga disciples. Kasi yung 10 araw, yun yung paghihintay nila sa pagbaba ng Holy Ghost. Panglima yung trumpet. So ito naman yung sa rapture. Ito yung first of the fall feast na yung feast na ito yung Rosh Hashanah. Mahaba kasi ito eh. Ako mamamagdarin. Tapos, ito yung literal means na head of the year. Sige naman, mabilisan ko na. Tapos, ito yung actual day na in the 7th month, sa Hebrew calendar, ito ay Tishri. Sa Hebrew calendar. October 8. Yan yung sa atin, October yan, yung buwan. Tapos, ayan, may 2 set of trumpets sa dyan sa Diyos. So, kayo na lang magbasa. Yung sa tribulation period at saka yung sa trumpet, yung sa preparing to the rapture. Baka yung yung annual cleansing from sin. Ito na yung reconciliation of God with sinners. Yan. Okay. So, maganda yung nabibigin. Sige, natawagan mo na si Sister Lisa. Ito yung nag-supply. Talaga nag-share.